Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, lalong-lalo na ang lahat ng mga kinatawan ng mga biblical pastoral ministries ng bawat diocese sa buong NCR region o sa Metropolitan Province of Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung bakit NCR Biblical Apostolate pa rin ang turing ninyo dito. Ibig sabihin, ang definition ninyo ay isang civil region. Ang ating rehiyon bilang simbahan ay ang Metropolitan Province ng Metro Manila. Pero kabilang din ho sa Metropolitan Province ang dalawang apostolic vicariates ng Puerto Princesa at Taytay. Manila din po sila. Meron ba akong makita dito na kinatawan ng Palawan? Wala ho. Ibig sabihin, nasasantabi nyo sila. No? Natural kayo ho, mamamasahe lang papunta dito sa Malabon dahil within Metro Manila, pero sila kailangang sumakay ng eroplano at mas malaki ang gastos para makasali dito sa regional na pagpupulong. Siguro magandang hamon yon sa iba't ibang mga diocese kung ibig nyo silang maging present ay isubsidize natin sila. At kung napansin ninyo, ang in-address ko ay Biblical Pastoral Ministry, hindi Biblical Apostolate. Wish ko lang na dumating ang panahon na mabago na ang ating gawain. Hindi na siya an apostolate among many other apostolates. Biblical Pastoral Ministry ang tawag natin sa ating gawain dahil ang ating gawain ay hikayatin ang buong mga pamayanang Kristiyano sa ating mga parokya, BEC, chapel, communities, mission stations na ma-animate ang lahat ng ministries ng salita ng Diyos. Hindi ito atin lamang gawain, kundi gawain ng buong simbahan. Animators, kumbaga, ang tawag sa inyo. Tagapagbigay sigla. Walang magbibigay sigla sa iba't ibang mga ministries ng simbahan, kundi ang salita ng Diyos. Okay, magnilay naman po tayo ngayon sa ating mga pagbasa. Ang binigay kong pamagat sa aking homily na ito ay kamusmusan. Tinitignan ko kanina kung nakikinig ba kayong mabuti sa mga pagbasa. Kasi ho, nakakaiyak ang ating first reading. Makabagbag damdamin. Kakaiba ang dating. Ang pumasok nga sa isip ko habang pinakikinggan ko kanina ang paglalarawan ni Propetang Baruch ay ang karakter ni Jose Rizal sa Noli Me Tangere na si Sisa. Tumatangis siya sa paghahanap sa nawawalang mga anak na sakristan. Isang babaeng parang ibig masiraan ng bait dahil sa kanyang mga pinagdadaanan sa buhay. Naaalala niyo ba anong pangalan ng dalawang anak ni Sisa? Very good. Crispin at Basilio. At bakit nasabi ko, nakakaiba ang dating nitong first reading natin from the prophet Baruch.
na sekretaryo ni Jeremiah. Dahil sa maraming iba pang mga pagbasa, lalo na sa mga prophetic books, usually ang Jerusalem ang kinakausap. At pag kinakausap ang Jerusalem, na kung minsan ay tinatawag ding Zion, kinakausap siya na parang babaeng katipan, parang girlfriend o fiancé. Kinakausap siyang parang asawa, o kinakausap siya na parang ina. Sigurado kong alam ninyo na kahit si Jesus, para din siyang propeta na kumausap sa Jerusalem. Tumangis pa nga siya habang nakatanaw siya. Kung kayo man ay napunta na sa Holy Land o pupunta pa lang sa Holy Land kapag wala ng giyera doon, kailangan tumungo kayo sa Dominus Flevit. Yun po ay isang kapilya na ang hugis ng kapilya ay hugis luha. Ang Dominus Flevit, ang ibig sabihin, umiyak, tumangis ang Panginoon. Sumilip ka sa bintana ng kapilya at tanaw na tanaw mo ang banal na syudad. Katulad din ng pinagkuhanan natin ng inspirasyon para sa ating General Assembly, Isaiah chapter 54. Basahin po ninyo hindi lang yung verse 13. Ang buong chapter, kinakausap ang Jerusalem. Sino ang kumakausap? Ang Panginoon. Kaninong salita ang gamit? Salita ng propeta, Isaías. At sa verse 13, ganito ang sinasabi ng Panginoon ayon kay Isaías habang kinakausap ang Jerusalem. Ako, ibig sabihin, ako ang inyong Panginoon. Ako ang magtuturo sa iyong mga mamamayan at bubuti ang kanilang kalagayan. Ang ganda nun, Ako ang magtuturo sa iyong mga mamamayan. Ito yung gustong-gusto kong imahen ng Diyos sa Old Testament. Tagaturo. Kaya Torah ang tawag sa Pentateuch Torah. Ang lapit-lapit niyan sa salitang turo. Ang Diyos nagtagapagturo. At kapag naturuan na ang kanyang bayan, bubuti daw ang kanilang kalagayan. Tayo ay para bang bagong Jerusalem. At totoo, kahit sa bagong tipan, madalas ilarawan ang sambayanan ng mga alagad, ang eklesiya, bilang bagong Jerusalem. Kapag natuto na daw tayo sa Panginoon na ating guro, bubuti daw ang ating kalagayan. Pero bakit nasabi ko sa inyo na kakaiba dito sa first reading natin kay Propeta Baruch? Kakaiba kasi hindi ang Jerusalem ang kinakausap, kundi ang Jerusalem ang kumakausap. Para siyang isang ina na parang ibig masiraan ng bait. Parang si Sisa na nagsusumamo sa mga kapitbahayan o mga karatig bayan, hinahanap
ang nawawalang mga anak. Para siyang ina na naghihinagpis tungkol sa sinapit ng kanyang mga mamamayan. At ang tinutukoy dito ay ang Babylonian exile. Matapos na lusubin at wasakin ng Babylonia ang buong siyudad ng Jerusalem at binihag ang mga mamamayan at dinala sila bilang mga alipin doon sa Babylonia. Mababasa niyo to sa Psalm 137. By the rivers of Babylon, we sat down and wept. Ang sabi ng Jerusalem na nagsasalita ngayon bilang ina, tinalikuran nila ang mga kautusan ng Diyos. Kaya ako ngayon ay naging isang bayang wasak at tiwangwang. Nakakapangilabot na description. Bayang wasak at tiwangwang. Hindi ba ito pamilyar sa inyo? Hindi ba kayo nakaka-relate dito? Para kasing ganyan ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Bayang wasak at tiwangwang. Bat-bat na nga ng mga pasakit na dulot ng sunod-sunod na mga kalamidad. Bagyo, lindol, bulkan. Kaya ayaw na nating matawag na resilient. Tama na nga yung resilience na yan. Parang masyado naman tayong bat-bat ng pasakit na laging ang pinakamatinding pagdurusa ay sa mga dukha bumabagsak. Pero akala natin matindi na ang dating ng kalamidad na dulot ng kalikasan. Aba, di hamak palang mas matindi ang kalamidad ng dulot ng mga tiwali sa ating bayan. Binabaharin tayo ng matinding kalamidad na walang katulad na korupsyon sa buong sistema panggobyerno, na dahilan kung bakit napakadaling gumuho ng mga proyektong tulay, kalsada, flood control, mga gusaling pampubliko. Yun pala, minumulto kasi ang pondo. Wala pa pala sa 30% ang natitira. Mula sa 100, kukuha ka ng 70 at 30% lang ang ititira mo sa project at kakaltasan pa yon ng iba't iba pang mga lagay. Ano nang matitira sa bayan? Nakakapangilabot na malaman ng mga investigasyon, sangkatterbang mga komisyon na ang tawag ay obligasyon ng kung sino-sino, politiko, kontratista, DPWH, district engineer, bank manager, palagay ko nga, pati yung security guard, may share din siya. Baka kasi yan ay magsalita. Nakapanlulo mo, di ba? Kung grabe ang kalamidad na dulot ng kalikasan, mas grabe ang kalamidad na dulot ng katiwalian, na dulot ng
mga bumigay sa tukso ng kasakiman at pagkaganid. Pero yung pagsasalita ng Jerusalem bilang ina, may second part pa siya. Doon sa first part, ang kausap niya mga kapitbahay at karatig bayan. Pero sa second part, ibabaling niya ang kanyang salita sa kanyang mga anak na nagkalat para bigyan sila ng pag-asa. Nanay na nanay pa rin. Alam niya na kung wasak at tiwangwang ang puso ng ina, wasak at tiwangwang din ang puso ng mga anak. At ngayon, nagsusumikap siyang bigyan sila ng pag-asa. Kahit sila mismo ang naging dahilan ng kanilang sariling pagkapariwara. Dahil sila'y naging pasaway sa salita ng Diyos. Ganito ang sabi ng Jerusalem sa kanyang mga anak na nagsasalita ngayon bilang ina. Mga anak, lakasan ninyo ang loob ninyo. Tumawag kayo sa Diyos. Pinagdudusa nga niya kayo, ngunit hindi niya kayo pababayaan. Noon, kayo'y lumayo ng kusa sa Kanya. Ngayon, sana manumbalik kayo, maglingkod sa Kanya ng buong pagsisikap. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng pagdurusang ito, ang siya ring magkakaloob sa inyo ng tuwa na walang katapusan kapag kayo'y natuto ng magbalik loob sa Kanya. Kaya sabi ko kanina, nakakaiyak pakinggan. Ang mensaheng ito ay madalas na umaalingaw-ngaw sa mga iba't ibang mga panulat sa Biblia, Old Testament, New Testament. Halimbawa, sa aklat ni Sirach, chapter 2, verses 5 to 6. Ang sabi ng autor, nasusubok ang ginto sa apoy. Doon galing yung expression, a testing by fire. Nasusubok ang ginto sa apoy. Inuulit din yon sa Book of Wisdom, chapter 3, 5 to 6. At sa New Testament naman, ito, kilala nyo to sigurado. Galing kay James, Santiago, chapter 1, verses 2 to 4. Ang sabi ng apostol, ang pagsubok ang nagpapatatag sa pananampalataya. Pero, sa tingin ko, ang pinakaakma sa narinig natin ngayon kay Baruch ay ang Hebrews chapter 12, verses 6 to 7. At doon sinasabi ng manunulat, sinasaway ng Diyos ang minamahal niya. Whom God loves, God tests. Sinasaway ng Diyos ang mga minamahal niya. At sabi pa niya, sino bang magulang ang hindi sumasaway sa anak niya kung ibig niya silang mapabuti? Kaya alam niyo, natutuwa ako kapag nagtatampo yung mga anak dahil napagalitan sila, tapos sasabihin sa nanay, galit kayo sa akin eh. And then yung nanay, magpapaliwanag sa anak at sasabihin niyang, anak, hindi ako galit sa iyo. Galit ako sa ginawa mo.
Kasi love kita. Ang gandang pakinggan nun. Hindi ako galit sa'yo. Galit ako sa ginawa mong hindi tama. At dahil mahal kita, sasawayin kita. Huwag kang pasaway, ha? Ganyan-ganyan din ang Diyos sa atin. At ngayon, iugnay naman natin sa ating pagbasa. From Luke chapter 10, 17 to 24. May background ho ito. Ang background nito, kababalik lang ng 12 apostol na sinugo ni Jesus sa misyon. At alam nyo, excited silang magbigay ng progress report. Aba, sabi ba naman nila sa Panginoon, Lord, akalain ninyo, napapasunod ho namin kahit ang mga demonyo kapag binanggit namin ang pangalan ninyo. Ibig sabihin, takot ang demonyo sa pangalan ni Jesus. Kaya delikadong dumating ka sa pangalan mong sarili eh. Kasi hindi natatakot sa iyo ang demonyo. Kay Kristo siya natatakot. Kung tayo'y alagad at sugo, kinatawan lang niya tayo. At alam ninyo, noon, akala ko ho, ang kasunod na reaksyon ni Jesus sa report ng mga apostol ay isang deklarasyon ng pagkatalo ni Satanas. Kasi, ang sabi ni Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit. I have seen the fall of Satan from heaven. Parang kidlat. Ito ba'y declaration ng pagkapanalo? Oo at hindi. Many years ago, noong Bible professor pa po ako sa Loyola School of Theology, gumawa ako ng isang elective course na ang pamagat ay The Origin of Evil According to the Intertestamental Literature. Galing kasi sa mga Jewish writings ang tungkol sa concept of spiritual battle, ang digmaang espiritual sa langit, sa pagitan ng mga anghel na tapat sa Diyos at mga anghel na pasaway sa Diyos. Meron palang mga pasaway na anghel. Yun ang kampon ni Satanas. Na dinescribe ng Panginoon na nahulog mula sa langit, the fallen angels. Nanatili ho ang konseptong ito ng spiritual warfare, digmaang espiritual. Nanatili ito't nagpatuloy hindi lang sa Judaismo, kundi sa Kristyanismo at gayon din sa Muslim, sa Islam. Minsan ho, magbasa rin kayo ng Quran. At ang tawag nila sa mga books ng Quran ay surat. Palagay ko, related yon sa salitang sulat. Sanskrit, surat. At mayroon sa Quran, sa surat Al-Baqarah at sa surat Al-Araf. May kwento doon tungkol sa fallen angels, ang pagbagsak ni Satanas. Ganito ang kwento. Pasensya na at humahaba kasi instruction sa akin ni Brother Carlo, ang homily po ninyo, yun ang address ninyo.
sa General Assembly. So hindi lang ho ito homily. Ha? Ito yung sinasabi dito sa dalawang surat ng Quran na pinulot lang nila sa Judaism and Christianity. Nauna po yung Judaism, sumunod Christianity, sumunod Islam. Ang kaya tinatawag silang the religions of the book. Ayon sa kwento, ang pinakaunang nilikha ng Diyos ay mga angels. And then later on, nang nag-decide daw ang Diyos, nalalangin o likhain tayong mga tao, ay masyado daw napamahal ang Diyos sa tao. Kaya nga merong Salmo 8, di ba? O sino kaya siyang tao na iyong kinalulugdan? What is the human being that you care for him? Mere mortal, that you are so concerned about him. You have made him a little less than a God, and you have crowned him with glory and splendor. May background ho yan. Masyado daw minahal ng Diyos ang isang nilikha niya, ang tao. At nagdesisyon siyang sa kanya ibigay ang kanyang hugis at wangis, His image and likeness. At minsan daw, isang araw, naglalakad ang Panginoon sa langit, nakita niya si Iblis. Si Satanas ho, sa Quran, ang pangalan niya, Iblis. At sinabi sa kanya, sabi ng Panginoon kay Satanas, "Oh, bossing, nakita mo na ba yung bagong nilikha kong tao mula sa putik? Sana pag nakikita mo ang tao, yuyuko ka at magbigay ng pugay sa kanya." Aba, nagalit si Satanas. Nainggit siya. At yun ang dahilan kung bakit nagrebelde siya. Dideklara niya, hindi ako yuyuko. Hindi ako magbibigay pugay sa taong yan. Putik lang yan. Sa putik lang naman siya nanggaling. At di hamak na mas marangal ako dahil ako'y anghel. Nauna akong likhain ng Diyos. Ako'y purong espiritu. Kaya bakit naman yan tatawaging hugis at wangis ng Diyos? Dahil sa pagre-rebelde, nataboy daw si Satanas mula sa langit. Nahulog siya. At saan napunta? Sa lupa. Natalo ba si Satanas? Oo, sa langit. Pero sa lupa namamayagpag siya. Na siyang naging dahilan kung bakit bumaba at nagkatawang tao ang anak ng Diyos. Kasi hindi niya pababayaan ang taong minamahal niya na mahulog sa tukso ng kalaban. Si Satanas, ang misyon niya ay ang maniwala tayo sa kanya na dapat tayo rin hindi maglilingkod. Marangal ako, mataas ako, magaling ako. Yan ang moto ni Satanas. Ako ang dapat paglingkuran. Pero ang anak ng Diyos na nagpakumbaba, niyakap ang ating pagkatao, ang moto niya ay, ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At kung sino mang ibig maging alagad niya, dapat matutong magpakumbaba, mamatay sa sarili, maglingkod
Kaya ang question, natalo ba si Satanas? At ang sagot ko dito ay oo, sa langit natalo siya. Pero nahulog siya sa lupa. At ang ginawa niyang layunin habang narito sa lupa, ang layunin at misyon ni Satanas ay ang tuksohin ang tao, pabagsakin tayo, upang patunayan sa Diyos na nagkamali siya sa taong nilikha niyang may kalayaan na magpasya. Ang taong likas na mabuti, pero may kakayahang gumawa ng karumal-dumal na kasamaan. Pero ito ang good news ko sa inyo. Kahit gaano kasama ang pwedeng gawin ng tao, hindi mabubura ang likas niyang kabutihan. Kaya may expression tayong, we hate the sin, but love the sinner. Kaya may distinction tayo between action and person. Please lang, no? Huwag po kayong bibigay sa tukso na ituring ang sino mang tao dito sa mundo na likas na masama. Yun ho ay blasphemy. Kahit yung nasa isip nyo ngayon, huwag nyong ituturing ang sino mang tao na evil, kahit napaka-evil ng nagawa niya. Dahil ang ating likas na pagkatao ay mabuti at maraming dahilan kung bakit napapariwara at nahuhulog sa masama ang tao. Kaya pala, madalas ilarawan si Satan sa Biblia bilang the accuser. Siya ang taga-usig. Tignan ninyo sa Book of Revelation. Sa husgado daw ng langit, ang defense lawyer natin ay ang Holy Spirit. Kaya paraklit ang tawag sa kanya. Abogado siya ng sangkatauhan. Pero ang prosecutor na uusig sa atin ay si Satanas, the accuser. Hanggang ngayon, kahit likas na marangal ang tao, kayang-kaya pa rin tayong pabagsakin ng demonyo. Dahil tayo'y mga sumasakatawang espiritu, umaasa lang tayo sa ating nakikita, naririnig at nahahaplos. Kaya hindi natin namamalayan ang masidhing pagkilos ng kalaban na para bang anay na kumakain sa laman ng mga poste at basta na lang guguho ang kinain nila. Ang kulang sa atin na kailangang palakasin na talino, at alam niyo ho, matalino naman talaga tayo maraming klaseng talino, sabi ni Howard Gardner. Nagtataka lang ako na miss niya ang pinaka-importanting intelligence, spiritual intelligence. At yun ang mission ninyo, our dear biblical pastoral animators. Ang umakay sa ating mga kapatid, sa ating mga sambayanan, tungo sa landas ng pagpapakatalino, pag-aaral, upang magtamo ng spiritual intelligence sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya minabuti ng Diyos na bigyan tayo ng bagong huwaran na magtuturo sa atin ng tamang klase ng talino sa ating pakikipaglaban kay Satanas. Ang bagong huwaran natin ng pagkatao ay hindi na ang lumang Adan, kundi ang bagong Adan kay Kristo, ang pagkatao ni Kristo, ang Diyos na nagpakumbaba, ang Diyos na kusang loob na naghubad ng kanyang dangal at yumakap sa ating pagkatao upang turuan tayong tumuklas
sa ating likas na pagiging totoo, mabuti at maganda. Huwag po kayong manghinawa. Huwag tayong gumib up sa ating pagkatao. Naiinis ho ako kapag naririnig ko yung kantang, sapagkat kami, ano nga ba yung kasunod? Tao lamang, na para bang napakasama na maging tao. Hindi ho. Tayo'y nilikhang mabuti, likas na mabuti ng Diyos. Kaya mataas ang dangal natin. At minabuti ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na pagkalooban tayo. Pagkalooban tayo ng kaagapay natin, kaantabay natin sa pakikihamok sa buhay natin sa mundo. Ang banal na Espiritu na nagkakaloob sa atin ng the three greatest gifts, faith, hope, at ang pinakadakila sa tatlong kaloob ng Espiritu Santo ay not faith, not hope, but love. Kasi imposibleng magkaroon ka ng faith or hope without love. Kaya sabi ni St. John, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang tunay na makadiyos ay yung natututong umibig, magmahal, magpalasakit, magparaya, na kagaya ni Kristo Jesus sa krus. Okay, mag-conclude na ako. Kung may misyon si Satanas, may misyon din si Kristo sa kanyang pagkakatawang tao, sa kanyang pagdurusa, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Ang misyon niya ay isugo sa atin ang Espiritu Santong kaagapay natin at tagapagtanggol natin. Siya ang magpapalaki at magpapaunlad sa ating pagkatao. Siyang magtuturo sa atin ng magpakatao ayon sa huwaran ni Kristo. Siya ang aakay sa atin. Siya ang teacher natin sa ating pagsasanay sa spiritual intelligence para matuto tayong lumaban sa spiritual warfare, sa digmaang espiritual na hindi lang sa loob natin nagaganap, hindi lang sa mga relasyon natin, hindi lang sa pamilya natin, kundi sa mga istruktura sa lipunan, sa politika, sa ekonomiya, sa kultura. Ito po, ultimately, sa spiritual battle, hindi tao, hindi bagay ang kalaban. At bakit napakahalaga ng papel ninyo bilang biblical pastoral ministers, animators? Dahil ang salita ng Diyos ang aakay sa atin upang may taas ang level of spiritual intelligence through two things, prayer and discernment. Ang translation ko sa prayer, hindi panalangin, kundi pakikinig. Pakikinig. At ang translation ko sa discernment ay pangingilatis. Kaya nga nasabi ni Jesus sa gospel reading natin, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, dahil inilihim mo sa marurunong at mga pantas ang mga bagay na ito, at inihayag mo sa mga taong ang kalooban ay katulad ng mga musmos na bata. Ang umuunlad sa panalangin at pagkilatis sa galaw ng Espiritu ay nagiging musmos. At hindi tayo uunlad sa panalangin at pangingilatis, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kapag tayo'y namulat, yun po ang trabaho natin tagapagmulat. Kapag tayo'y namulat
Mas mabilis nating makikita, mas mabilis nating maririnig, at mas mabilis nating mararamdaman ang mga pahiwatig ng Ama at gayon din ang mga kilos ng kalaban. Kaya nasabi rin niya, walang makakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Tayo ho yun, ang mga pinapahayagan ng anak sa pamamagitan ng Espiritu, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, para sa pamamagitan ni Kristo, mabuksan ang ating pagmamalay bilang mga kapwa anak ng Diyos. Okay, pasensya na po at napahaba itong aking pagninilay. Nais ko lang ipaliwanag sa inyo ang misyon nating lahat bilang BA Warriors ng NCR. Dahil napakatindi ho ng kalaban. Alam ninyo na si Pope Francis, ang itinataguyod niya bilang pundasyon ng synodality ay conversation in the Spirit. Pag-uusap sa tanglaw ng banal na Espiritu. At para sa akin, ang pangunahing dapat maging facilitators of conversations in the Spirit sa lahat ng ating mga dioceses, sa lahat ng ating mga parokya, ay walang iba kundi kayo. You will never be an effective BA practitioner, biblical pastoral ministry, biblical animator, kung hindi kayo maging sanay na facilitators of conversations in the Spirit, in the light of the Word of God. Dahil napakatindi ng labanan, lalo na sa kasalukuyang nagaganap sa ating bansa. Lampas pa ho ito sa politika at ideolohiya. Lampas pa ho ito sa social media at AI. Pag-igihan din natin ang pagpapataas ng SI, spiritual intelligence, sa pamamagitan ng araw-araw na pagbabad sa salita ng Diyos, araw-araw na disiplina ng pananalangin at discernment, pangingilatis, upang makilala ang galaw ng kalaban. Tandaan ninyo na sabi ni Kristo, lakasan ninyo ang loob ninyo na pagtagumpayan ko na ang daigdig. Kailangan lang na malubos ang tagumpay ni Kristo sa pamamagitan ng pakikibahagi ng bawat isa sa atin through communion, participation, and mission ng kanyang sambayanan ng mga alagad at sugo sa ating naging mga kabahagi ng kanyang buhay at katawan at nagpapatuloy sa misyon ng pagtubos sa sangnilikha. Amen.